yung comeback, talaga sabi namin kanina, gustong-gusto namin kaming dalawa yung kailan kaya, ano kayang pelikula? Tapos may mag-offer, tapos hindi matuloy kasi may mga schedule problems. Itong kinatunyan na pelikula na 2018 pa natin pinaplano, nag-meeting na kami, nag-evolve na siya na nag-evolve. Nandun yung willingness namin talagang gumawa ng pelikula. Tamang material lang talaga at tamang panahon. Kaya itong nangyari ngayon, parang nag-align lang talaga yung universe na pati playdate na hindi namin inaasahan. Never namin na-isip na saktong Valentine's kami mapapalabas at binigay ng Diyos sa amin. I think yun yung magandang kasabihan na you just have to prepare yourself for the opportunity when it comes. So yun lang yung nangyari sa aming lahat. Trabaho lang kami ng trabaho at nag-landing lang yung mga tamang elemento kaya nandito kami sa harapan namin. Ako feeling ko parang nasagutin yung prayers ko dahil sabi ko kung gagawa ako ng movie ulit na pinakatrabaho ko dati. Siyempre gusto ko si Marvin kasi alam ko yung tandem namin, alam ko yung kung paano namin lalo rin yung mga eksena, di ba? Pero parang hindi pa ako sure dati ano nga kaya ang storya na saswak sa amin sa ngayon na mapipili pa rin nila na nung patupad ka, iba talaga sila. Parang gano'n. And yun yung nangyari ngayon. So, as a yung nasulat at nagawa ng Project 8. Ay, yes! Tama siya. Andun yung kilig, andun yung tama, pero may lalim. Pero throughout the years na hindi kayo magkasama, how were you able to keep the connection? Ako, minsan, text, kamusta, or matagal din na parang walang kwentuhan, tapos one time. Binitip ko siya. Yung big noon, love din pa tayo. Kasi yung cellphone dati, si Marvin pa nagturo sa akin mag-text noon. Pero nung hindi na kami nagkaka-work, one time, nagkasabay tayo sa diba, sa EDSA. Tapos, tumawag siya sa akin, tumawag sa akin si Marvin. Tapos, pagsagot ko, nandun pala siya sa likod ng sasakyan. Tapos, nag-iya siya pag-coffee. Tapos, ang kwentuhan na kami, ganyan. Yung mga pag-ganun na, wala masyadong talagang magpaplata na lumabas, diba? Dahil wala akong matinding pinagawayan. Malaya kami nakakapag-message at nakakapagtawagan. Nag-evolve yung friendship namin through the years. At ang sarap na ngayon, umabot sa point na parang napaka-open na namin sa isa't isa at mas malalim yung friendship namin. Nagkataon naman na may pelikulang ganito. Parang lahat lang talaga nag-align. So, hindi naging mahirap yung pagtatrabaho namin ulit. Kasi hindi kami naging strangers sa isa't isa. Kasi parang feeling ko, hirap na ako, pagod na ako, grabe na yung pinagdadaanan ko. Pero kung titignan ko po sila, yung pinagdaanan nila, dati, yung hirap po dati ng trabaho. Kasi ngayon, may cut-off na po ay ang mga artista. Pero dati yung passion po talaga nila sa craft nila, talagang iba po talaga. At saka napansin ko rin po yun na close po talaga sila na mag-generation po dati nila Sir Dong, sila Miss Juda, ay sila Miss Maylene, nababalataan ko po na talaga na solid po yung tropahan nila na nakaka-inspire na sana meron din akong gano'n in the future na ganyan solid na tropa. Yun po. My question is for Derek Tonet. Sa story po ba, was it specifically intended for Marvin and Jolina talaga, or nakabangko na ba to? May other artists kayo na tina-target or for them talaga? For Angelina Jolie talaga to, tsaka Brad Pitt. Kaso naghiwalay sila. Hindi, para talaga sa kanila. And si Sir Marvin tsaka Miss Jolene sa tawag ko kasi parang iba talaga. Kahit sabi nilang wag silang si Sir or Miss, parang ano sila, very hands-on sila sa buong pelikula. Hindi sa nangingialam sila. Pero gusto nilang talagang maging parte ng bawat stage ng paggawa. From the script to the production. Si Sir Marvin, kahit catering, pagkain. Si Sir Marvin minsan 7 AM, tinatawagan na mapunta na siyang jowa sa akin. Oo. Minsan everyday. So, ganun sila ka hands-on
nung ginagawa pa lang namin yung script ng pelikula, hindi namin in-expect na, alam na namin na si Marvin at Jolina, pero naging sobrang fortunate kami na nung ginawa na namin yung pelikula, grabe yung pagmamahal na binigay nila. Kaya every step of the way, pag sinasabi nila, gusto namin mapanood yung edit, gusto namin makasama yung mga ibang nanonood, binibigay namin sa kanila kasi deserve ni Marvin at Jolina. At nung lahat ng mga magagandang nangyayari sa pelikula, yung biglang lumapag sa amin yung February 12, na akala namin March na kami at April, parang niisip namin, siguro marami talagang plinan na goodness, na good energy si Marvin at Jolina dati. Tas ngayon, inaani nila yon na parang wala, nagko-conspire yung universe para maraming magandang tamang mangyari sa pelikula.